Wellman TV. Jeric Agosta. Kabanata 481. Boom! Ang panloob na mana na ginawa ni Sterling ay kumislap sa kalangitan, pababa at papunta kay Jeric mula sa likuran. Akmang sasalakayin si Jeric, tila nakita niya itong paparating, biglang tumalikod at naghagis ng hampas. Sa isang dagandong, biglang nag-vibrate ang hangin. Ang susunod na sandali, siya exert isang pagsabog ng anima. Nagsalpukan sa ere ang dalawang pagsabog ng kapangyarihang ginawa nilang dalawa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkatapos ng banggaan, ang panloob na mana na ginawa ni Sterling ay biglang nabasag. Sa sandaling basagin ng anima na ginawa ni Jeric ang panloob na mana na ginawa ni Sterling, dumating ito kay Sterling. Sa isang kalabog, nagpakawala si Sterling ng nakakasakit na sigaw at napaalis. Pagkatapos ay bigla siyang nahulog mula sa taluktok patungo sa kalaliman na parang saranggola na may putol na tali. Nakita ng mga miyembro ng Dragon Sect at ng Cloud Sea Sect na nahulog si Sterling sa kailaliman, hindi nagtagal ay naging isang itim na tuldok sa kanilang paningin at tuluyang nawala. Ang lahat ng miyembro ng Cloud Sea Sect ay nasaroon ng loob. Ang kanilang pinuno ng sekta ay malamang na durog-durog na matapos mahulog sa kailaliman ng ganito. Nang makitang si Jeric ay hindi lamang umiwas sa pag-atake ni Sterling ngunit nag-counter-attack din at ipinadala siya sa bangin, ang lahat ng mga miyembro ng Dragon Sect ay nakahinga ng maluwag at sumikat sa tuwa. Siguradong mamamatay si Sterling pagkatapos mahulog sa bangin. Sa ganitong paraan, nawala ang pinuno ng Cloud Sea Sect. Mula ngayon, ang Dragon Sect ay tunay na papalit sa Cloud Sea Sect upang maging pinakadakilang sekta sa gitnang rehiyon. Matapos ipadala si Sterling sa kalaliman, tumingin si Jeric sa lahat ng martialists ng Cloud Sea Sect pati na rin sina Simon, Morgan at ang iba pang mga bihag, na nagsasabing, mula ngayon, wala na ang Cloud Sea Sect. Ang Dragon Sect ay ang tanging sekta sa timog ng gitnang rehiyon. Ang Cloud Sea Peak ay pinalitan ng pangalan bilang Dragon Sect Mountain na siyang punong tanggapan ng Dragon Sect sa gitnang rehiyon mula ngayon. At, ikaw ang magiging bagong miyembro ng Dragon Sect natin. Mula ngayon, maaari ka na lamang maging tapat sa ating Dragon Sect at sa akin, Black Eagle. Ang sinumang maglakas loob na ipagkanulo o itakda ang inyong sarili laban sa ating Dragon Sect ay papatayin. Nang marinig ito, ang mga presbyter na sina Simon at Morgan pati na ang lahat ng martialists ng Cloud Sea Sect ay nagpatira pa sa harapan ni Jeric at sumigaw, handa kaming sumali sa Dragon Sect at maging tapat sa Dragon Sect at Lord Dragon. Hindi namin kailanman ipagkakanulo o itatakda ang aming sarili laban sa Dragon Sect. Tumango si Jeric nang may kasiyahan, sinabing, okay, bumangon ka na. Pagkatapos, tumingin si Jeric kina Sean at Harold, na nasugatan at nakahiga sa plaza sa di kalayuan, at sinabi kay Spencer, Spencer, magpadala ka ng ilang tao para dalhin sila rito. May itatanong ako sa kanila. Got it, Mr. Agosta, sagot ni Spencer at agad na nagpadala ng ilang martialists ng Dragon Sect upang dalhin ang mga malubhang na sugatan. Natapos na sina Sean at Harold. Kabanata 482. Di nagtagal sina Sean at Harold ay dinala sa Jeric ng ilang martialists ng Dragon Sect at itinapon sa lupa. Sila, masyadong malubhang na sugatan upang tumayo, maaari lamang nakahiga sa lupa. Tumingin si Jeric sa kanila at nagtanong, ngayong patay na si Sterling, susuko na ba kayo sa ating Dragon Sect? Parehong batid ni Sean at Harold na ang Cloud Sea Sect ay ganap na natalo at maging ang kanilang leader ng sekta ay ipinadala sa bangin. Sa sandaling ito, papatayin lamang sila kung tatanggi pa rin silang sumuko. Kaya't sinabi nila kay Jeric sa mahinang boses, kami. Handa kaming sumuko at sumali sa Dragon Sect. Sa ganitong paraan, lahat ng miyembro ng Cloud Sea Sect maliban kay Patrick ay sumuko sa Dragon Sect. Lumapit si Jeric kay Patrick at tinanong, sa palagay ko, bilang miyembro ng pamilya Laurier, hindi ka susuko sa akin. Gabi ba ako? Talagang ayaw sumuko ni Patrick kay Jeric at sa Dragon Sect, dahil si Jeric at ang Dragon Sect ay kinuha ang ari-arian ng kanyang pamilya na nagkakahalaga ng higit sa $100 bilyong,
at nakita niya sa kanyang sariling mga mata na ipinadala ni Jerick ang kanyang lolo na si Sterling sa kailaliman at na ang Dragon Sect na pinamumunuan ni Jerick ay sumipsop ng Cloud Sea. Ang sekta. Sa makatuwid, si Patrick ay nagkaroon ng malalim na pagkapuot kay Jerick. Itim na agila, ikaw ang aking hindi mapagkakasunduang kaaway. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa sumuko sa iyo at sa Dragon Sect, sabi ni Patrick na may galit. Tumango si Jerick, bueno, ikaw ay isang tao ng gulugod, hindi pinapahiya ang iyong pamilya. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Jerick sa mga pinuno ng sekta, na nagsasabing, guys, tapos na ako sa pagsakop sa Cloud Sea Sect, at ipauubaya ko na sa inyo ang iba. Ang Cloud Sea Peak, na pinangalanan ngayon bilang Dragon Sect Mountain, ay papalitan ng Dragon Tiger Peak upang maging punong tanggapan ng ating Dragon Sect sa gitnang rehiyon. Ang lahat ng mga sekta ay dapat na mabilis na dalhin ang lahat ng mga supply sa Dragon Sect Mountain. Ang mga pinuno ng sekta ay sabay-sabay na sumagot, naiintindihan ko, Panginoong Dragon. Lubos silang sumang-ayon sa mungkahi ni Jerick. Ang Dragon Sect Mountain ay matatagpuan sa bulubundukin sa pagitan ng mga lalawigan ng Dragon Roost at River Springs, na naging dahilan upang mapalawak ng Dragon Sect ang saklaw ng impluwensya nito sa dalawang probinsya. Bukod dito, ang Dragon Sect Mountain ang naging base ng Cloud Sea Sect sa nakalipas na daan-daang taon. Mayroong maraming mga bulwagan at terrace, na sapat upang tumanggap ng 10,000 tao, dito. Hindi lamang nito kayang tumanggap ng mga miyembro ng Dragon Sect at ng Cloud Sea Sect, ngunit maaari din itong tumanggap ng mga bagong sumali sa hinaharap, na maglalagay ng magandang pundasyon para sa hinaharap na pag-unlad ng Dragon Sect. Ito ay isang mahusay na pagpipilian sa lahat ng paraan. Tumango si Jerick, well, ipauubaya ko sa iyo ang iba. Magfo-focus ako sa practice. Pagkatapos sabihin iyon, biglang pumailang lang si Jerick sa hangin na parang agila at lumipad patungo sa pinakamataas na sinaunang style attack sa Cloud Sea Peak. Pagkatapos ay lumapag siya sa balkonahe sa ika-9 na palapag, ang pinakamataas na palapag. Nang gusali, itinulak ang pinto at pumasok sa executive. Kabanata 483. Pagkasara ni Jerick ng pinto, walang narinig na ingay mula sa loob. Hindi na kailangang sabihin, nagsimula siyang magsanay sa atek. Ang lahat ng iba ay bumalik sa kanilang sarili. Pagkatapos, tumingin si Spencer kay Patrick at sinabi sa iba pang mga sect leaders, hindi ba sinabi lang ni Patrick na ang ating Panginoong Dragon ay ang kanyang hindi mapagkakasunduang kaaway? Parang gusto niyang patayin si Lord Dragon para makaganti. Guys, dahil may gustong saktan si Lord Dragon, ang master ng Dragon Sect natin, paano natin siya dapat parusahan? Ngumuso si Victor na sumagot, dahil gusto niyang saktan si Lord Dragon, hindi na natin mailigtas ang kanyang buhay. Tama yan. Hindi siya pinatay ni Lord Dragon dahil sa kabaitan, pero hindi natin mailalagay si Lord Dragon sa anumang panganib, malamig na sabi ni Troy. Tingnan mo. Malamig na sabi ni Tom. Guys, ipaubaya mo na sa akin si Patrick. Isa akong eksperto sa mga lason, hinding-hindi ako papayag na banta ng sino man ang buhay ni Lord Dragon. Nang marinig ito, ang iba pang mga lider ng sekta ay nagkaroon ng lihim na pagkaunawa na nilayon ni Tom na lasunin si Patrick. Ang Five Poison Sect ay kilala sa paggamit ng mga lason sa gitnang rehiyon. Si Tom ay may kakayahang pumatay ng isang malusog at aktibong tao o kahit isang mandirigma sa isang iglap gamit ang lason. Kaya, hanggat iniwan nila si Patrick kay Tom, mamamatay kaagad si Patrick, at walang makakaalam ng dahilan ng kanyang pagkamatay. Tumango si Spencer kay Tom, sinabing, bueno, ipauubaya namin sa iyo si Patrick, Tom. Nang marinig ni Patrick na iniwan siya kay Tom, napalitan ng takot ang mukha niya. Alam niya kung gaano katikat ang husay ng Five Poison Sect sa paggamit ng mga lason. Kapag siya ay nalason, siya ay mamamatay sa isang trahedya na kamatayan. Gayunpaman, lumapit si Tom sa kanya at nakangiting sinabi sa kanya, Patrick, sumama ka sa akin. Habang nagsasalita si Tom, hinawakan niya ng kanang kamay si Patrick sa kanang palso.
Naramdaman ni Patrick na ang palad ni Tom, kung saan hawak niya ang kanyang palso ay nanlamig sa kanya hanggang sa buto, na ikinagulat niya. Pagkatapos ay naisip niya ang kakilakilabot na kakayahan ng Five Poison Sect sa paggamit ng mga lason, at agad na sumigaw kay Tom. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Humajijek si Tom, nagtatanong. Anong nangyayari? Patrick, bilang matanda, nahihiya ka bang sumama sa akin? Patuloy na nagpupumiglas si Patrick habang galit na sumisigaw, bitawan mo ako, demonyo. Hindi ka binibini. Wala akong pakialam kung gusto mong sumama sa akin. Dahil ayaw mong sumama sa akin, iiwan na lang kita, nakangiting sabi ni Tom. Pagkasabi noon ay agad namang binitawan ni Tom ang palso ni Patrick na may halong panghahamak. Nang makita ito, ang iba pang mga pinuno ng sekta at ang mga martialists ng Dragon Sect sa kanilang paligid ay nagtawanan lahat. Kabanata 484. Habang si Spencer at ang iba ay nagtatawanan, biglang naging kakaiba ang mukha ni Patrick. Tila nakaramdam siya ng matinding sakit, namumula ang kanyang mukha. Nagsimulang damyugo ang kanyang ilong. Pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa na may kabog, hindi gumagalaw. Lahat ay napatingin kay Patrick, na nakahandusay sa lupa, na nagtataka kung ano ang nangyayari. Nakahandusay sa lupa si Patrick na dilat ang mga mata, umaagos ang dugo sa mga mata, butas ng ilong, bibig at maging sa tenga. Isang martialist ng Dragon Sect ang humakbang at inilagay ang daliri sa ilalim ng kanyang ilong para malaman kung humihinga pa siya. Na may pagtatakang tingin, iniulat niya kay Spencer, Mr. Lloyd, patay na si Patrick. Nang marinig ang kanyang mga salita, ang mga pinuno ng sekta ay nagpalitan ng mga palihim na tingin. Alam na alam nilang biglang bumagsak si Patrick sa lupa at namatay dahil nalason siya ni Tom. Gayunpaman, hindi nila ito ituturo. Sinabi ni Spencer sa ilang martialists ng Dragon Sect, mukhang may malubhang sakit siya at namatay sa biglaang pag-atake ng sakit ngayon lang. Dalhin mo siya at ilibing ng maayos. Nakuha ko. Mr. Lloyd, ilang martialists ng Dragon Sect ang sumagot at binuhat si Patrick. Sina Simon, Morgan, Sean, Harold at ang iba pa mula sa Cloudsea Sect ay tiyak na alam na si Patrick ay nalason hanggang sa mamatay ni Tom kaysa mamatay sa isang biglaang pag-atake ng sakit. Ngunit wala silang lakas ng loob na sabihin ang anumang bagay tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, sumuko na sila sa Dragon Sect at nangako na magiging tapat sila sa Dragon Sect. Si Patrick ay anak ni Sterling. Dahil pinalitan ng Dragon Sect ang Cloudsea Sect, ang mga leader ng sekta ng Dragon Sect ay natural na hindi magpapatalo kay Patrick na malamang na magdudulot sa kanila ng gulo sa hinaharap. Sa sandaling ito, tumingin si Tom kay Zack at nakangiting tinanong si Spencer, Spencer, paano natin haharapin ang nakababatang Mr. Laurier? Nang makitang biglang bumagsak ang kanyang ama sa lupa, napagtanto ni Zack na ang kanyang ama ay nalason ni Tom, kaya siya ay pinagpawisan ng malamig at ang kanyang mukha ay namutla sa takot. Sa sandaling ito, natakot si Zack nang marinig niyang nagtanong si Tom kung paano siya haharapin. Agad na tumingin si Zack kay Spencer, na may masamang tingin na sinabi, Mr. Lloyd, patawarin mo ako. Dahil sumuko na ako sa Dragon Sect at nangako na magiging loyal ako sa Dragon Sect. Maaari mo bang iligtas ang aking buhay? Kabanata 485. Younger Mr. Laurier, ano ang nangyayari sa iyo? Kailan ko sinabing papatayin kita? Tanong ni Spencer na naguguluhang nakatingin kay Zack, gusto ka lang bantayan ni Thorn para mapalapit sa'yo. Gayunpaman, si Zack, na nakasaksi sa nangyari sa kanyang ama sa kanyang sariling mga mata, ay hindi naniniwala na gusto ni Tom maging malapit sa kanya. Nakiusap siya kay Spencer, Mr. Lloyd, I can do anything for you, as long as you spare my life. Pagkasabi noon ay lumuhad siya sa harapan ni Spencer at patuloy na nakayuko. Gayunpaman, sa sandaling ito, may tumulong kay Zack, na umiiyak ng mapait, at sinabing, Younger Mr. Laurier, hindi mo kailangang mabalisa. Papatayin kita ng mainit. Tumangala si Zack, nalaman lamang na ang taong tumulong sa kanya, ay si Tom na nakangiti. Si Zack, na labis na natakot,
ay nagmamadaling umatras ng 2 hakbang, na tila nakaharap sa isang mabigat na kalaban. Mr. Summers, mangyaring huwag mo akong lasunin. Sumuko na ako kay Lord Dragon. You can't kill me, kinakabahang sabi ni Zack. Tumawa si Tom at sinabing, sino ba ang nagsabing lalasunin kita, younger Mr. Laurier? Tama ka. Dahil hindi sinabi ni Lord Dragon na papatayin ka niya, paano kita papatayin? Ani Zack, nakaalerto pa rin, Mr. Summers, dapat mong tuparin ang iyong pangako. Huwag. Bago natapos ni Zack ang kanyang mga salita, bigla niyang ibinuka ang kanyang bibig at mga mata na may hindi maipaliwanag na kahabag-habag na tingin, hindi kayang magsalita. Pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa na may kabog, hindi gumagalaw. Nang makita ito, nagulat ang lahat ng miyembro ng Cloudsea Sect. Alam nila na si Zack ay malamang nanalasan sa kamatayan tulad ng kanyang ama na si Patrick. Isang Marty A-list ng Dragon Sect ang lumapit at inilagay ang daliri sa ilalim ng ilong ni Zack para malaman kung humihinga pa si Zack. Pagkatapos, inilipat niya ang kanyang mga mata at nagulat kay Spencer, Miss Lloyd, namatay si Zack dahil sa biglaang pag-atake ng sakit. Sinabi ni Spencer na may simpatikong tingin, hindi ko inaasahan na namatay si Zack sa isang biglaang pag-atake ng sakit pagkatapos mismong mamatay ang kanyang ama na si Patrick sa parehong paraan. Nakakalungkot talaga. Makipagtulungan sa iba para madala siya at may libing ng maayos. Sumagot ang Marty A-list sabay tangu, got it, Mr. Lloyd. Pagkatapos, dinala ng ilang martialists ng Dragon Sect si Zack na nalasan hanggang mamatay. Nakatayo sa harap ng bintana sa attic, tiyak na nakita ni Jerick ang nangyari sa plaza. Sumang-ayon siya sa sunod-sunod na pagkalason ni Tom kina Zack at Patrick. Pagkatapos ng lahat, sina Zack at Patrick ay mga inapo ni Sterling. Kung papayagan sina Zack at Patrick na manatili sa Dragon Sect, hindi maiiwasan na muling magkagulo ang mga miyembro ng Cloudsea Sect. Ang pagtanggal kina Zack at Patrick ay katumbas ng pagpapahinto sa kanila ng ideya ng pagtataksil sa Dragon Sect. Tumingin si Jerick sa mga bundok sa di kalayuan, at nanghina ang kanyang mga mag-aaral. Kabanata 486. Tapos, parang may nakita siya sa God's Eye. Nakangiting ungol niya, hindi ko akalain na mabubuhay si Sterling. Well, ililibre ko ang kanyang buhay, na makakatulong sa akin na palawakin ang saklaw ng impluwensya ng Dragon Sect sa buong gitnang rehiyon. Pagkasabi noon ay tumalikod si Jerick at umalis sa bintana. Dumating siya sa bulwagan sa attic, naupo sa lupa, at ipinikit ang kanyang mga mata para sa pagmumuni-muni. Noong araw na iyon, inayos ng maayos ng mga pinuno ng sekta ang mga bagay sa maikling panahon. Kinuha ng mga miyembro ng Dragon Sect ang buong Cloudsea Sect. Bilang karagdagan, inutusan ni Spencer ang ilang martialists na dalhin sina Sean at Harold, na malubhang nasugatan, sa isang silid. Matapos ang dalawang makabagbag damdaming hiyawan, inihatid sina Sean at Harold palabas ng silid. Siyempre, sumigaw sila hindi dahil namolestya sila, kundi dahil pinagkaaitan sila ng lakas ng mga tauhan ni Spencer. Ang dahilan kung bakit ginawa iyon ni Spencer ay talagang napakasimple. Kung hindi niya gagawin iyon, magiging malaking banta ang mga ito sa kanya at sa iba pang pinuno ng sekta. Pagkatapos ng lahat, si Spencer at ang iba pang mga leader ng sekta, na alinman sa mga top-tier martialists o first-rate martialists, ay hindi katugma kina Sean at Harold, na mga first-class martialists. Siyempre, hindi papansinin ni Spencer ang problemang ito, kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na bawian sila ng kanilang lakas habang sila ay malubhang nasugatan at walang kakayahang lumaban. Sa puntong ito, ganap na nakontrol ng Dragon Sect ang Cloudsea Sect. Nang gabing iyon, sa attic kung saan nagninilay-nilay si Jerick, Spencer, Victor, dumating si Troy at ang iba pang mga pinuno ng sekta sa bulwagan na maliwanag na ilaw, na magalang na nakatayo sa harapan. Jerick. Tumingin si Jerick sa kanila at nagtanong, guys, naayos na ba ninyo ang lahat ng bagay dito? Sumagot si Spencer, Panginoong Dragon, lahat ng bagay ay naayos na. Pagkatapos kunin ang Cloudsea Sect, nakakita kami ng 10,000 gold bars,
$20 million na cash at daan-daang iba't ibang antique at treasure sa secret chamber. Bilang karagdagan, sa mga lalawigan ng Dragon Roost at Riverrun, mayroong higit sa 100 mga grupong pinansyal sa ilalim ng kontrol ng Cloudsea Sect, na may netong halaga na $60 bilyong. Ang mga pinansyal na grupong ito sa ilalim ng kontrol ng Cloudsea Sect ay nagbabayad ng dibidendo ng hanggang $2 bilyong bawat taon. Mr. Agosta, paano natin sila haharapin? Nang marinig ito, hindi sinasadyang naisip ni Jeric, ang Cloudsea Sect ay talagang ang pinakadakilang sekta sa timog ng gitnang rehiyon. Laking gulat ko talaga sa mga financial group na nasa ilalim ng kontrol nito at sa napakalaking yaman na taglay nito. Masasabing na kontrol nito ang mga pang-ekonomiyang linya ng buhay ng mga lalawigan ng Dragon Roost at River Springs. Sinabi ni Jeric kay Spencer, ang ari-arian at kayamanan na taglay ng Cloudsea Sect ay kabilang sa ating Dragon Sect mula ngayon. Walang sino man ang maaaring kumuha ng alinman sa kanila nang walang pahintulot ko. Ang lahat ng kayamanan ay pag-aari ng ating Dragon Sect at gagamitin lamang para sa pagpapaunlad ng ating Dragon Sect. Agad na sinabi ng lahat ng pinuno ng sekta ng sabay-sabay, Panginoong Dragon, napakatalino mo. Tumingin si Jeric sa mga pinuno ng sekta at sinabing, aalis ako ng ilang araw para sa ilang negosyo. Ikaw ang mamamahala sa ating Dragon Sect sa ngayon. Hindi sinasadyang nagtanong si Spencer, Panginoong Dragon, ano ang gagawin mo? Hayaan mong gawin namin ito para sa iyo. Umiling si Jeric, na nagsasabing, hindi, ako lang ang makakagawa nito. Babalik ako sa loob ng ilang araw. Walang pagpipilian si Spencer kundi ang sabihin, kung ganoon, susundin namin ang iyong utos at pamamahalaan namin ang aming Dragon Sect. Tumango si Ilmor, tumayo, at pumunta sa balcony. Sa pagmamasid sa kanila, si Jeric ay pumailang lang sa langit na parang isang diwata, lumilipad patungo sa mga bundok na naliligo sa liwanag ng buwan. Kabanata 487. Sa sala ng Midhill Villa sa Zelok City. Si Mr. at Mrs. Powell, at ang kanilang anak na si Elaine, ay nakaupo sa sofa sa sala. Nanunood ng TV kasama ang isang tasa ng kape. Humigop ng kape, tumingin si Charlie Powell sa kanyang anak at sinabing, Elaine, isang araw na mula nang kunin ni Jeric si Zach Laurier. Sa tingin mo magiging okay si Jeric? Bahagyang kumunat ang noo ni Elaine at mukhang nag-aalala. Pare, nag-aalala talaga ako sa kanya, pero bago siya umalis, sinabihan niya kaming huwag mag-alala tungkol sa kanya. Sa pagsasalita tungkol dito, kinuha ni Elaine ang kanyang mobile phone at sinabi sa kanyang ama, paano kung tatawagan ko siya ngayon? Nagkatinginan sina Mr. at Mrs. Powell. Nag-aalala rin sila kay Jeric. Kaya, tumango sila sa kanilang anak. Sige, tawagan mo si Jeric at tanungin mo siya kung okay lang siya. Ay dadial na sana ni Elaine ang numero ng telepono nang may umubo mula sa pintuan. Ahem, hindi mo na kailangang tumawag. Ako na. Dito. Kasunod ng boses, may nakita akong figure na naglalakad papunta sa sala ng villa. Nang makita ni Elaine at ng kanyang pamilya si Jeric, natuwa silang lahat at napahiyaw, Jeric. Tama yan. Si Jeric Agosta ang pumasok. Gayunpaman, sa sandaling ito, pumasok si Jeric nang walang itim na damit at isang pilak na maskara sa kanyang mukha na tila isang Lord Dragon. Sa halip, ito ay si Jeric na nakadamit bilang isang ordinaryong tao. Nang makita siyang bumalik, agad na tumalon si Elaine mula sa sofa at naglakad papunta kay Jeric. Inabot niya ang kanyang mga kamay para yakapin ang braso nito, nagniningning ang mga mata sa lamang at saya. Sa wakas nakabalik ka na, Jeric. Sobrang nag-alala kami sayo. Pagkatapos, hinailan ni Elaine si Jeric sa sofa at pinaupo. Tinanong din ni G. at Ginang Powell si Jeric nang may pag-aalala, ayos ka lang ba? Jeric said with a easy look, Tito, Auntie, walang nangyari sa akin. Ayos lang ako. Nakita nilang ligtas at maayos si Jeric kaya naman hindi sila masyadong nag-aalala. Pagkatapos, tinanong ni Charlie si Jeric, bumalik kang mag-isa. Nasaan si Zach? Sinabi ni Jeric, pagkatapos ng lahat ng mga paksayon sa Dragon Roost ay bumuo ng isang alyansa,
sila ay nagtatag ng isang bagong paksayon, ang Dragon Sect. Ngayon, tinatalo nito ang Cloudsea Sect, at si Sterling Laurier, ang pinuno ng sekta ng Cloudsea Sect, ay ipinadala din sa kailaliman ng Dragon Sect. Ibinigay ko na si Zack sa Dragon Sect. Ang mga mata ni Charlie ay puno ng hindi makapaniwala at sinabi niya, Jerick, sinabi mo bang natalo ng Dragon Sect ang Cloudsea Sect? Sigurado ka bang ang Panginoong Dragon ng Dragon Sect ang naghagis kay Sterling sa kailaliman? Tumango si Jerick at sinabing, oo, ang Cloudsea Sect ay sumuko na sa Dragon Sect at ganap na sinanib ng sila. Malalagay sa malaking panganib si Sterling kung mahuhulog siya sa napakalalim na kailaliman. Bakas sa mukha ni Charlie ang excitement at saya. Kahanga-hanga. Inasahan ko na sa wakas ay matatalo na ang Cloudsea Sect. At si Sterling, ang pinuno ng sekta ng Cloudsea Sect, ay inilibing din sa napakalalim na kailaliman, ang galing. Tumingin si Jerick kay Charlie na tuwang-tuwa, at nakangiting sinabi, Glurley, may isa pa akong magandang balita para sa iyo. Si Jeremy, Patrick at Zack ay patay na. Saglit na natigilan si Charlie, at pagkatapos ay humagalpak siya ng tawa, patay na ang lahat ng miyembro ng pamilya Laurier. Salamat sa Diyos. Sa wakas ay naparusahan na ang pamilya Laurier. Habang tumatawa, tumulo ang luha sa mga mata ni Charlie, at unti-unting nababalot ng emosyon ang boses nito. Ama, ina, kapatid na babae, at lahat ng kasama sa Sky Sect na namatay ng malungkot. Naririnig mo ba yun? Natanggap na ng pamilya Laurier ang kanilang parusa. Patay silang lahat. Ang iyong mga kaluluwa sa langit ay makakapagpapahinga na sa wakas. Nang makita ng misis ni Charlie ang lumuluhan nitong mukha, hindi ito nalungkot bagkus ay naglabas ito ng tissue sa tissue box na nasa mesa. Pinunasan niya ang luha ng asawa habang inaalo ito. Honey, natupad na rin sa wakas ang wish mo. Ngayon ay maaari mong bitawan ang pasanin sa iyong puso. Tumango si Charlie sa kanyang asawa at sinabing, tama ka. Sa wakas ay may lalabas ko na ang pasanin sa aking puso. Sa loob ng ilang dekada, walang araw na ayaw niyang ipaghiganti ang kanyang ama, pamilya at kapwa. Gayunpaman, napakalakas ng Cloudsea Sect na hindi niya makuha ang gusto niya. Sa makatuwid, si Charlie ay nabuhay ng napakasakit na buhay sa nakalipas na ilang dekada. Maging si Elaine na nakatingin sa gilid ay hindi maiwasang malungkot. Sa wakas, inangat ng tatlong miyembro ng pamilya Powell ang kanilang sarili mula sa kalungkutan. Sinabi ni Jerick kay Charlie, Tito, ngayong nakapaghiganti na tayo, dapat tayong maging masaya. Bakit hindi tayo magbukas ng bowl ng champagne para magdiwang? Nawala ang kalungkutan. Sa halip, nagkaroon ng liwanag sa mga mata ni Charlie. Sinabi niya kay Jerick, tama ka. Dapat tayo magdiwang. Sabi ni Elaine, kumuha ako ng champagne. Pagkatapos noon, pumunta si Elaine para kumuha ng champagne sa cellar ng villa. Soon, bumalik siya na may dalang 2 o 3 bote ng champagne. Binuksan ni Jerick ang isang bote at nagbuhos ng 4 na baso ng champagne. Kabanata 488. Pagkatapos, kumuha siya ng baso at sinabi sa pamilyang Powell, halika, mag-toast tayo. Kaya kinuha ni Charlie at ng 2 pa ang kanilang salamin at sinabing cheers na tumatawa. Bitik. Isang malutong. Umalangaw-ngaw ang tunog. Cheers! Nilagok nilang 4 ang alak sa mga tasa. Pagkatapos uminom ng isang baso ng champagne, ang 3 miyembro ng pamilya Powell ay nasa mabuting kalooban. Tinanong ni Charlie si Jerick, nabanggit mo lang ang Lord Dragon ng Dragon Sect. Sino ba talaga siya? Sumagot si Jerick, si Lord Dragon ang master ng Dragon Sect. Ang mga pinuno ng sekta ng mga sekta sa Dragon Roast, tulad ni Spencer, Troy at iba pa, ay dapat makinig sa utos ng Panginoong Dragon. Nagulat si Charlie, mukhang nakakamangha talaga ang Lord Dragon. Kaya niyang gumawa ng napakaraming sekta sa Dragon Roast na yumuko at makinig sa kanyang mga utos. Tumango si Jerick at sinabing, oo, kamangha-mangha talaga siya. Masasabing omnipotent siya. Ang papuri ni Jerick ay lalong nagpa-curious kay Charlie tungkol sa Panginoong Dragon. Kung gayon, alam mo ba ang pangalan ng Panginoon? Dragon, Charlie.
Tito, Black Eagle ang palayaw niya. Pero walang nakakaalam ng tunay niyang pangalan, sabi ni Jeric. Natigilan si Charlie. After a long while, he said, parang kung mas makapangyarihan ang tao, mas misteryoso siya. Hindi talaga malalaman ng mga ordinaryong tao ang tunay niyang pagkatao. Sa pagsasalita tungkol dito, tumingin si Charlie kay Jeric at sinabing, ang Panginoong Dragon ay naghihiganti para sa ating pamilya Powell at pinaalis ang pamilya Laurier. Kailangan kong maghanap ng oras para pumunta sa Cloudsea Peak at magpasalamat sa kanya ng personal. Hindi inaasahan ni Jeric na pupunta si Charlie sa Cloudsea Peak para pasalamatan siya. Gayunpaman, alam din niya na sa personalidad ni Charlie, kung sinubukan niyang pigilan, tiyak na pupunta siya roon para magpasalamat sa kanya. Kaya naman, sinabi ni Jeric kay Charlie, Tito, sasabihin ko sa Master ng Dragon Sect na pupunta ka sa Cloudsea Peak para pasalamatan si Lord Dragon sa susunod na 2 araw. Tumango si Charlie at sinabing, salamat, Jeric. Tito, huwag mo nang banggitin. Ito ang dapat kong gawin, mahinhin na sabi ni Jeric. Pagkatapos, si Jeric at ang 3 miyembro ng pamilya Powell ay patuloy na masayang uminom ng champagne. Ito ay ang gabi na ang mga bulaklak ay maganda at ang buwan ay kabilugan. Pagkatapos uminom ng champagne, natulog ng mahimbing sina Jeric at Elaine buong gabi. Pagkatapos ng ilang rounds ng lovemaking, pareho silang pagod. Sa wakas, nakapagpahinga na rin sila at nakatulog. Naligo sa liwanag ng buwan. Ang bulubundukin na kahabaan ay engrandi at matarik. Isang ilog ang umiikot sa mga bundok, at umaagos sa ibabaw ng ilog. Biglang may bumagsak na ulo mula sa ilog. Pagkatapos, ginalaw ng lalaki ang kanyang mga kamay at lumangoy sa tabing ilog. Siya ay tila pagod na pagod. Pagkatapos umakyat sa tabing ilog, nahiga siya doon, humihingal. Hindi ko inaasahan na si isa. Sterling Laurier, ay napakaswerte kaya nahulog ako mula sa bundok at sa ilog para makatakas. Tama, ang taong lumangoy mula sa tabing ilog ay walang iba kundi ang pinuno ng sekta ng Cloudsea Sect, si Sterling. Matapos matamaan ni Jeric gamit ang kanyang mana sa Cloudsea Peak, nahulog si Sterling sa ilog sa paanan ng Cloudsea Peak at nakaligtas. Pagkatapos, lumutang siya kasama ng ilog. Siya ay naanod sa ilog, lumayo sa Cloudsea Peak, at pumasok sa Lorraine sa hilaga ng gitnang rehiyon. Saka lang siya lumangoy mula sa ilog. Nagpahinga sandali si Sterling at saka umupo mula sa tabing ilog. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang kanyang mga mata ay kumislap ng puot. Black Eagle, ang Dragon Sect, kainin mo lang ang tiket mo. Ang pagkatalo ngayon, siguradong doble ang babayaran ko. Pagkasabi noon ay nakaramdam si Sterling ng matinding sakit sa kanyang katawan. Bagamat nakaligtas siya, siya ay malubhang nasugatan matapos matalo ng 2 beses ni Jeric. Kaya naman, naupo siya sa lupa at nagsimulang gamitin ang kanyang kapangyarihan upang pagalingin ang mga sugat. Makalipas ang ilang oras, huminto sa pagpapagaling si Sterling at tumayo. Pagkatapos noon ay lubos na naibsan ang matinding sakit sa kanyang katawan. Tiyak, aabutin ng hindi bababa sa ilang araw upang ganap na gumaling ang kanyang mga panloob na pinsala. Sa sandaling iyon, kailangan muna niyang maghanap ng matutuluyan. Pagkatapos, gagamutin niya ang kanyang mga sugat at iisipin kung paano maghiganti. Nang tumingala siya, bigla niyang nakita ang isang malaking tuktok ng bundok na matayog sa hanay ng bundok ilang milya ang layo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang taluktok ng bundok ay lubhang kahanga-hanga kung kaya't malabong makita ng isa ang mga kumikislap na ilaw sa ibabaw nito. Sekta ng Fey Mountains. Hindi ko akalain na aaanod ako ng ganito kalayo. Well, pupunta ako sa Five Mountain Sect. Naningkit ang kanyang mga mata nang magdesisyon siya. Pagkatapos, lumipad siya mula sa pampang ng ilog na parang paniki sa gabi, lumilipad patungo sa malayong Mar Angle na dakilang tuktok. Ang Five Mountains Peak ay ang unang bundok sa Lorraine, hilaga ng gitnang rehiyon. Libu-libong metro ang taas nito at napakaganda. Kabanata 489. Ito ang lugar ng paglilinang ng Five Mountain Sect, na matatagpuan sa hilaga ng gitnang rehiyon.
Tulad ng Cloud Sea Sect, ang Five Mountains Sect ay isa ring sekta sa gitnang mga rehiyon. Ang Cloud Sea Sect sa timog at Five Mountains Sect sa hilaga ay palaging sikat. Ang impluwensya ng Cloud Sea Sect ay sumasakop sa Riverrun at Dragon Roost sa timog ng gitnang rehiyon. Habang ang puwersa ng Five Mountains Sect ay sumasakop kina Lorraine at Rod sa hilaga ng gitnang rehiyon. Si Lorraine ay katabi ng Riverrun. Mula sa bulubundukin ng Riverrun hanggang sa Cast, wala pang 100 milya, naabot nito ang bulubundukin ng Lorraine. Kaya naman naanod si Sterling sa ilog at nakarating sa Lorraine magdamag. Ang distansya ay hindi masyadong malayo. Ang Five Mountains Sect, na umiral ng daan-daang taon, ay matatagpuan sa tuktok ng Five Mountains Peak. Ang mga sinaunang palasyo at pabilyon ay maringal, kahanga-hanga, at ang mga lumang puno ay mayayabong at berde. Si Sterling Rat ang panloob naman ni Master, at tumapak sa kagubatan sa daan hanggang sa umakyat sa 5 bundok. Tuktok. Inabot ng 2 o 3 oras bago makarating sa tuktok ng bundok, at lumipas na ang gabi. Ang sumisikat na araw sa silangan ay tumalon mula sa mga bundok, at 10,000 sinag ng liwanag ang nagniningning sa Five Mountains Peak. Dumating si Sterling sa maringal na tarangkahan ng Five Mountains Peak. May 3 matangkad na gininto ang salita sa plaque sa itaas ng tarangkahan, Five Mountains Sect. Mahigpit na sarado ang 2 vermilion gate. Hindi na kailangang sabihin, ang Five Mountains Sect ay hindi nagbukas ng pinto. Sa sandaling ito, binuksan ng 2 disipulo ng Five Mountains Sect ang vermilion gate na may langit-ngit. Tapos nakita nila si Sterling na nakatayo sa labas ng gate. Maaari ko bang itanong kung sino ka? May hinahanap ka ba? Isa sa mga disipulo ng Five Mountains Sect ay tumingin kay Sterling at nagtanong. Dahil si Sterling ay ang sect leader ng Cloud Sea Sect, na naglilinang sa pag-iisa sa buong taon at bihirang lumitaw sa Five Mountains Sect, kaya hindi siya kilala ng mga ordinaryong disipulo. Tumingin si Sterling sa disipulong nagtanong at sinabing, "Ako ang pinuno ng sekta ng Cloud Sea Sect, sabihin mo lang sa pinuno ng iyong sekta na may bibisitahin ako sa kanya." Nang marinig ang mga salita ni Sterling, nagpalitan ng tingin ang 2 disipulo ng Five Mountains Sect. Naisip nila, ang pinuno ng sekta ng Cloud Sea Sect ay dumarating para magbigay pugay sa ating guro sa madaling araw. At darating mag-isa. Naguluhan sila tungkol dito, at nag-aalinlangan pa nga. Pagkatapos ng lahat, ang pinuno ng Cloud Sea Sect ay isang master sa martial artist tulad. Paano ito naging kakaiba? Ang pinuno ng Five Mountains Sect. Sabi mo sect leader ka ng Cloud Sea Sect. Mayroon bang anumang bagay na maaaring patunayan ang iyong pagkakakilanlan? Ang parehong alagad na. Nagsalita kanina tumingin kay Sterling at nagtanong. Isang naiinip na tingin ang sumilay sa mga mata ni Sterling habang sinasabi niya. Sasabihin mo bang sinungaling ako? Dahil ayaw mong magsumbong, ako na mismo ang papasok. Nang matapos siya sa pagsasalita ay biglang sumigaw. Nawala ang figure ni Sterling sa isang iglap. Isang bagzo ng hangin na lamang ang naramdaman ng 2 alagad. Pagkatapos, nakita nilang nawala si Sterling sa kanilang harapan. Nagkatinginan sila sa gulat at sabay na nagtanong, nasaan siya? Saan siya pupunta? Doon. Ay isang atik na malalim sa palasyo ng Five Mountains Sect. Kabanata 490. Sa atik, nakaupo sa isang malaking upuan ang isang matandang may kulay pilak na buhok na nasa edad 70, na may maringal na mukha, umiinom ng isang tasa ng kape. Ama. Nakatanggap lang ako ng lihim na katalinuhan na may nangyaring malaking kaganapan sa Cloud Sea Sect ng Southern Region ng Central Region, sabi ng isang gwapong lalaki, nasa 30s na may magalang na ekspresyon sa nakatatanda. Oo, ang matandang ito ay si Carlos Bates, ang Carlos Bates ng Five Mountains Sect. At ang gwapong lalaki ay si White Bates, ang anak ni Carlos. Si White ang nag-iisang anak na lalaki ni Carlos, na may anak na lalaki sa katamtamang edad. Sa makatuwid, si Carlos ay higit sa 70 taong gulang, habang si White ay 30 lamang. Malaki ang agwat ng edad sa pagitan nila. Bahagyang kumunat ang noo ni Carlos at tumingin sa kanyang anak, "Anak, anong nangyari sa Cloud Sea Sect?"
Ama, ang aming mga especially iya sa timog ng gitnang rehiyon ay nag-uulat na ang Dragon Tiger Hall, ang Seven Star Sect, ang Five Poison Sect, at iba pang mga sekta sa Dragon Roast ay bumuo ng isang bagong alyansa, na tinatawag na Dragon Sect. Seryosong sabi ni White. Kahapon, tinalo ng bagong alyansang ito ang Cloud Sea Sect, pinalitan ito at naging pinakamalaking sekta sa timog ng gitnang rehiyon. Bakas sa mga mata ni Carlos ang pagtataka. Ang Cloud Sea Sect ay isang sekta sa gitnang rehiyon na nagtataglay ng dakilang kapangyarihan at maraming Panginoon. Kahit na bumuo ng alyansa ang ibang mga sekta sa Dragon Roast, maaari pa rin silang durugan ng Cloud Sea Sect. Natatakot ako na may ibang bagay sa likod nito. Magsasalita pa lang sana si White nang marinig niya ang boses ng isang matandang lalaki mula sa labas. Thomas, tama ka, bro. Ang aming Cloud Sea Sect ay natalo sa isang mandurumog. Ito ay dahil ang motley crew na ito ay may isang pinuno na may mahusay na martial arts. Kaya natalo tayo. Nang marinig ang boses sa labas ng attic, tumingin si Carlos sa labas at nagtanong, si Brother Sterling ba sa labas? Ho, nagulat ako na naaalala pa rin ako ni Kuya Carlos ang tawa mula sa labas. Kasunod ng tunog ng tawanan, biglang lumitaw ang isang figure sa pasukan ng gusali ng pavilion. Saka siya naglakad papunta sa sala. Ang naglalakad papunta sa sala ay walang iba kundi si Sterling. Sumilay ang ngiti sa mukha ni Carlos habang tinuturo ang malaking upuan sa sala at sinabi kay Sterling. Makiupo ka, kuya. Nakipag-fist bump si Sterling kay Carlos at sinabing, salamat, Kuya Carlos. Pagkatapos, casual na umupo si Sterling sa malaking upuan. Sa sandaling ito, narinig ang mga yabag at dalawang disipulo ng Five Mountain Sect ang nagmamadaling pumasok. Pagkapasok nila, sinabi nila kay Carlos, leader ng sekta, isang taong tinatawag na Sect Master ng Cloud Sea Sect ay dumating sa pasukan ngayon. Pero sa isang kisap mata, nawala siya. Magsasalita pa sana ang dalawang disipulo nang makita nila si Sterling na nakaupo sa sala. Agad nila siyang tinuro at sinabi kay Carlos, sect leader, siya na. Oo, ang dalawang disipulong ito ay ang dalawang disipulong nakatayo lang sa tarangkahan ng Five Mountain Sect. Dahil nawala si Sterling sa isang kisap mata, nagmadali silang pumasok para magulat sa pinuno ng sekta. Kinawayan sila ni Carlos ng kamay at sinabing, si Sterling ay isang pinarangalan na panauhin ng ating Five Mountain Sect. Pwede ka nang umalis. Nang marinig ito ng dalawang alagad, nagulat sila. Noon lang nila napagtanto na si Sterling pala ang sect leader ng Cloud Sea Sect. Pumayag naman sila at agad na umalis sa attic. Tumingin si Carlos sa kanyang anak at sinabing, Puti, magtimpla ka ng kape para kay Master Sterling. Oo, ama. Bumangon si White at nagsali ng isang tasa ng kape sa coffee table. Pagkatapos, dinala niya ang kape sa mesa sa harap ni Sterling at sinabing, pakisaya ito. Tumango si Sterling at sinabing, masyado kang mabait, anak. Pagkatapos noon, kinuha niya ang tasa ng kape at humigop. Tumingin si Carlos kay Sterling at sinabing, bro, narinig ko lang ang masamang balita mula sa akin. May masamang nangyari sa Cloud Sea Sect. Ayos ka lang ba? Umiling si Sterling at sumagot, you know what, I'm really in trouble this time. Ang Cloud Sea Sect ay natalo at nasakop ng Dragon Sect. Ngayon, hindi lang ako malubhang nasugatan, ngunit ako rin ay walang tirahan at wala nang mapupuntahan. Kumunot ang noo ni Carlos at sinabi kay Sterling na may simpatikong ekspresyon, bro, don't worry. Maaari kang manatili sa aking lugar mula ngayon. Maraming salamat, Kuya Carlos. Ang kaibigang nangangailangan ay kaibigan sa gawa. Tatandaan ko ang kabaitang ito sa aking puso. Pasasalamat na sabi ni Sterling. Ngunit si Carlos ay may walang pakialam na ekspresyon sa kanyang mukha. Yun ang dapat kong gawin. Kuya Sterling, masyado kang seryoso. Sa mga salitang ito, tumingin si Carlos kay Sterling at nagtanong, bukod dyan, ano pa ang maaari kong gawin para sa iyo? Sabi ni Sterling, tama na. Wala kang kailangang gawin para sa akin. Pagkatapos noon, tila may naisip si Sterling, at ang kanyang ekspresyon ay sobrang solemn na habang sinabi niya kay Carlos,
Sandali lang, may kailangan akong ipaalala sa iyo, Carlos. Bagaman ito ay isang motley crew na sumisira sa aking Cloud Sea sect, ang kanilang pinuno, ang Lord Dragon, ay tinatawag na Black Eagle. Napakalakas niya. At saka, hindi naman mababa ang lakas niya sa akin. Hindi lamang ang kanyang lakas ay kamangha-mangha, ngunit siya rin ay napakahusay. Sa loob ng mga dekada, ang lahat ng mga sekta sa Dragon Roost ay hindi maaaring sumanib sa isa, ngunit ginawa ito ng Black Eagle. Hindi madali yun. Ang layunin na pinagsama niya ang lahat ng sekta sa Dragon Roost sa isa ay hindi lamang para talunin ang aking Cloud Sea sect. Kung tama ang hula ko, gusto niyang palawakin ang kapangyarihan ng Dragon Sect sa buong Dragon Sect. Kuya Carlos, kailangan mong mag-ingat. Nang marinig ang kanyang mga salita, naging seryoso ang ekspresyon ni Carlos habang bahagyang tumango at sinabing, "Salamat sa iyong paalala, Sterling." Sa mga salitang ito, tumingin si Carlos kay Sterling at sinabing, "Bro, dahil nasugatan ka, ipapahatid kita ng anak ko sa iyong tirahan para pagalingin ka. At saka, papadalhan kita ng panggagamot na elder mamaya." Tumayo si Sterling at sinabing, "Kung gayon, magpapasalamat muna ako sa iyo, Carlos." Tumayo din si Carlos at sinabi kay White, "Anak, dalhin mo si Master Sterling sa attic sa likod bahay para magpagaling." "Okay, Dad." Pumayag naman si White. Pagkatapos, iniabot niya ang kanyang kamay kay Sterling at sinabing, "Master Sterling, pakiusap." Pagkatapos noon, umalis sina Sterling at White sa pavilion. Nang umalis si Sterling, lumubog ang tingin ni Carlos, at naging solemn na ang kanyang ekspresyon. Halatang malalim ang iniisip niya sa sinabi sa kanya ni Sterling. Pagkatapos, tinawag ni Carlos ang isang disipulo sa labas at hiniling sa kanya na sabihin sa Grand Elder ng Five Mountain Sect na ipadala ang gamot sa pagpapagaling kay Sterling sa likod bahay. Sumunod naman ang alagad at umalis. Hindi nagtagal, bumalik si White. Nang makitang nakaupo ang kanyang ama sa sala na may pag-aalala sa kanyang mukha, sinabi ni White sa kanyang ama, "Pare, may nasa isip mo ba?" Bahagyang tumango si Carlos at sinabing, "White, narinig mo ang sinabi ni Sterling kanina lang. Ang Black Eagle, ang pinuno ng Dragon Sect, ay tila isang malaking banta sa amin. Noong nakaraan, ang Five Mountain Sect at ang Cloud Sea Sect ay pantay sa kapangyarihan. Kung pinanatili namin ang balanse, maaari kaming mabuhay ng magkasama. Gayunpaman, natalo ng Dragon Sect na ito ang Cloud Sea Sect nang hindi inaasahan. Tinalo pa ng Lord Dragon, Black Eagle, si Sterling. Grabe naman yun. Dahil kayang talunin ng Black Eagle si Sterling, kaya rin niya akong talunin at ang Five Mountain Sect. Ayokong makita ang Five Mountain Sect natin na maging pangalawang Clouds ka sect. Pare, mayroon pa akong ilang impormasyon na hindi ko pa nasasabi sa iyo mula nang nandito ngayon si Master Sterling," sabi ni White. Ang Dragon Sect ay hindi lamang may lakas upang talunin ang Cloud Sea Sect at Master Sterling, ngunit mayroon ding isang treasure map. Ano? Ang treasure map na nawala ng ilang dekada ay nahulog na sa kamay ng Dragon Sect. Bakas sa mga mata ni Carlos ang pagtataka. Tumango si White at sinabing, "Nagpadala ang mga especially iyan ng mensahe na ang Dragon Tiger Hall ang namamahala sa treasure map, ngunit ngayon ang Dragon Sect ang namamahala dito sa kabuuan." Puno ng pag-asa ang mga mata ni Carlos. Bilang isang sekta sa gitnang rehiyon, ang Five Mountain Sect ay makapangyarihan, kinokontrol ang maraming grupo at pamilya sa pananalapi, at may kamangha-manghang kayamanan. Gayunpaman, tinukso pa rin si Carlos ng kayamanan ng hari sa likod ng treasure map. Ganunpaman, kailangan nating makuha itong treasure map. Nagsalita si Carlos sa sobrang higpit na tono. Gayunpaman, nag-alala si White at sinabi, "Ama, kung gusto nating kunin ito sa Dragon Sect, natatakot ako na ang Panginoong Dragon, ang Black Eagle, ay magiging napakahirap na harapin. May paraan. Maari tayong magsanib puwersa kay Sterling para harapin itong Black Eagle," mahinahong sabi ni Carlos. Lumiwanag ang mga mata ni White, sumagot siya, "Father, it's a Black Eagle. Ideya. Sa sama-samang pagsisikap ninyong dalawa Master, siguradong makakawala tayo." Pagkatapos, parang may naisip siya, sinabi niya sa kanyang ama, "Tama, Ama,
pinapunta ko lang si Master Sterling sa likod na pavilion para magpagaling. Ipinagkatiwala din niya sa akin ang isang bagay na hinihiling niya sa akin na ipasa ang isang mensahe sa pamamagitan ng isang especially iya sa mayordomo ng Cloudsea Peak na si Harold, na siya ay buhay pa. At saka, kasama natin siya ngayon. Tumango si Carlos at sinabing, oo, dapat mong ipaalam ito kay Harold sa lalong madaling panahon sa pamamagitan ng isang especially iya. It's just the right time para makipagtulungan si Harold sa amin. Sa oras na iyon, maaari nating alisin ang Dragon Sect sa isang iglap. Yes, Father, sagot ni White. Pagkatapos, kinuha niya ang phone niya at mabilis na nag-message. Hindi na kailangang sabihin, ang mensahe ay ipinadala sa isang especially iya sa Dragon Sect. Habang pinag-uusapan ni Carlos at ng kanyang anak kung paano haharapin si Jerick kay Sterling, nakatayo ang huli sa harap ng bintana sa likod bahay ng Five Mountain Sect, na may malungkot na tingin sa kanyang mga mata. Ngayon pa lang, sinadya niyang sabihin sa harap ni Carlos na malaking banta sa Five Mountain si Jerick at ang Dragon Sect. Ang sekta. Ang dahilan kung bakit niya ito ginawa ay walang iba kundi para iparamdam kay Carlos na nasa panganib siya. Naniniwala siyang gagawa ng aksyon si Carlos. Hanggat nakaramdam ng pananakot si Carlos, wala siyang magagawa kundi makipagsanib puwersa sa kanya upang makayanan si Jerick. Kaya't si Sterling ay maaaring gumamit ng kapangyarihan ng limang bundok sekta upang maghiganti at alisin si Jerick at ang Dragon. Ang sekta. Kaya niyang buhayin ang Cloudsea Sect. Ito ang tunay na layunin ng kanyang pagbisita sa Five Mountain Sect. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao ng napakahigpit ng kanyang mga buko. At naisip, Panginoong Dragon, tiyak na papatayin kita. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Jerick, na labis na kinasusuklaman ni Sterling, ay nakaupo sa hapagkainan ng villa sa kalagitnaan ng burol at kumakain ng matamis na almusal kasama si Elaine. Tumingin si Elaine kay Jerick at sinabing, Jerick, nangako ka sa akin na babalik ka sa Oakhaven sa lalong madaling panahon pagkatapos kong bumalik sa pag-aaral. Dahil ang mga sugat ng kanyang ama ay pinagaling ni Jerick. Bukod dito, ang kanyang ama ay naipaghiganti, at wala na siyang magagawa rito. Sa makatuwid, pagkatapos ng talakayan kay Jerick kagabi, nagpasya siyang bumalik sa universidad sa Oakhaven upang ipagpatuloy siya. Pag-aaral. Tumango si Jerick at sinabing, huwag kang mag-alala. Magkita tayo sa Oakhaven kapag tapos na ako sa aking negosyo. Tumango si Elaine. Sa oras na ito, bumaba sa hagdan sina Mr. at Mrs. Powell. Ang isa ay may dalang malita at ang isa naman ay may hawak na backpack ng isang babae. Ang malita at bag ay kay Elaine. Kinuha ni Elaine ang bag sa kanyang ina at ipinatong sa kanyang balikat. Pagkatapos ay kinuha niya ang malita at sinabi sa kanyang mga magulang, Nay, Tatay. Aalis na ako. Nag-aatubili din sina Mr. at Mrs. Powell na pakawalan siya. Elaine, ingatan mo ang sarili mo sa daan. Tandaan na tawagan kami pagdating mo sa Oakhaven. Tumango si Elaine at sinabing, Mom, Dad, I will. Tapos sabi ni Jerick kina Mr. and Mrs. Powell, Uncle, Auntie, ihahatid ko si Elaine sa airport. Tumango sina Mr. at Mrs. Powell. Naglakad na silang apat palabas ng villa. Inilagay ni Jerick ang mga bagahe ni Elaine sa trunk ng BMW. Pagkatapos, sumakay na sila sa sasakyan. Pagkatapos magpaalam kina G. at Ginang Powell, nagmaneho si Jerick patungo sa